Magandang umaga po mga kapatid. Dito siya na Sister Cherry, Brother Michael, ay wala pala. Si Didit at si Brad, Galing sila si Brad, galing Dubai, Dubai. So, tayo pinag-aarap kung kasama natin sila ngayon. Bali, tumakasyan naman sila sa Kabanatuan. Actually, kasama ko si Brother June Bautista nung Merkulis, Bernis, doon sa Gasol meeting sa Carino. Malayo yun, mga kapatid. Pagka nagpunta tayo doon, mamimiss mo yung lugar natin. Dahil talaga sa bundok at lalabigan talaga yun. Pero at least may mga kapatid po doon. Marami sila. Marami sila sa Kabanatuan. So ito po ang ating pag-aaral. Ito po ay bahagi lang po ng ating pinag-aaralan tungkol sa pagka-Diyos. Kaya tuloy na lang po natin dito at susunod po Espiritu Santo. Ito ang ating pag-aaralan po sa umaga po ito ay ang pagiging anak na nating Panginoon, the Sonship of Christ. Yun ang ating pag-aaralan. Marami mga sakay ng pananampalataya. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero kailangan natin paniwalaan na siya ang anak ng Diyos. Isipin po na sa chapter 8, sa 36-37. Ito'y kasaysayan ng eunuch. O sa lumang Tagalog, bati. Sa bagong saling, eunucho. Ang eunuch po ay isang lalaki na noong unang panahon, sa hindi natin alam na kadahilanan, parang inaalis ang pagiging lalaki. Yung mga lalaki maraming asawa, sila tagapamahala ng asawa ng hari. Kung minsan, kung kayo nasa mataas na kalagayan, ginagawa ng haring bati. So dito pa ako siya naglalakbay, noong sa chapter 36-37. Dito naglalakbay mula sa Jerusalem patungo sa Ethiopia. Malayo po yun. Malayo na ka rin yun, mga 1,000 kilometro ang depression. So siya naglalakbay. Dito po sa 36. Sa kailang pagpapatuloy sa daan, nakarating siya sa may tubig. At sinabi ng eunucho, tingnan mo, narito ang tubig. Ano nakakahadla mo pa may bautismuhan? So nakita ng tubig at naisip po ng bating, ano ang nakakahadla ko pa siya mabautismuhan? Kung titignan natin ang kasaysayan niyan, wala tayong mababasa na tinuro ni Felipe sa bating ang bautismo. Ang mababasa lang natin, itinuro niya ang ating Panginoon. So by necessary inference, isang konklusyon di natin maiwasan, pagka tinuro mo si Jesus, kailangan mong ituro ang bautismo. So kaya naisip niya, ano nakakadla ko pa yung bautismo? Nasagot. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sa bukod sa sinabi, sumasampalataya ko na si Kristo ay anak ng Diyos. So dito pa sa kasaysayan na ito na tuloy nangyari, makikita natin mahalaga na tayo sumampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Kung hindi rin tayo maliligtas. Yun ang makikita ko natin sa kasaysayan na ito. At sumagot yung ako, ako sumasampalataya ko na si Jesus ay anak ng Diyos. At makita natin siya'y binautismuhan. So isang utos sa atin na dapat natin paniwalaan o sampalatayanan na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Pag hindi natin ginawa yan, hindi tayo maliligtas. Pag hindi natin pinaniwalaan si Jesus kung sino siya at kung ano siya, hindi tayo maliligtas. So ito po ang gusto natin bigyan pansin sa umaga po ito bilang serye po sa pagka-Diyos. Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 5. Bago naging tao ang Panginoon, umiiral na siya. Andun na siya. Nag-uusap siya ng kanyang ama. Sabi rito, therefore, when He came into the world, so bago siya pumunta sa lupa, He said, sacrifice and offering you did not desire. Magkikita natin ang pag-aahin, ang Diyos naman nang nag-utos yun eh. Pero bakit hindi na niya gusto?
dahil hindi na sa tamang paraan ginagawa ng mga Hudyo, yung ipinagbutos ng Diyos. Kaya ayaw mo na yun kanya. Kaya, a body you have prepared for me. So, bago pa yung katawan, nandito na yung Panginoon, di ba? At para siya magkatawang tao, pupunta lang siya sa katawan na nihanda ng Ama. So, bago siya naging tao, siya umiiral na. Yung makikita natin. So, ang Diyos, at yung sinasabing Logos, o sa John chapter 1 verse 1, doon sa lumang salin, Verbo, sa bagong salin ay salita. Ang Grego po na Logos. Sila po ay, yun ang nangyari, ang ating Panginoon ay pumunta lang sa katawan na yun. At siya nagkatawang tao. Kaya tinawag siya anak ng Diyos. So bago pa siya, nung siya nasa langit, hindi siya anak ng Diyos. Sila magkapantay lang ng kanyang Ama. Nung siya nagkatawang tao, siya naging anak ng Diyos. At ang kahalagahan po ng salitang anak ng Diyos ay siya Diyos. Kasi ang Ama niya ay Diyos. So siya Diyos. Katulad natin, tayo tao. Ano ang anak natin? Di tao rin. Kung siya'y tinawag na anak ng Diyos, nagpapakilala kanyang pagka-Diyos. Dito po sa Colossians, chapter 2, verse 9. Bagamat nasa kalagayan siya ng pagiging tao, pero ang kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. May mga nagsasabi, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya inubad Diyos. Hindi mo pwedeng inubarin ang iyong kalikasan. Kung tayo tao, hindi mo pwedeng alisin ang pagkatao mo, ha? Tao ka pa rin. Sa Colossus 2 na, ito ating mababasa. Ito. Sapagkat sa kanya naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. So, nandun sa kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. So, bagamat siya'y tao, siya ay Diyos. Ang kanyang pagka-Diyos, hindi kalahati, hindi 1/4 o 1/8. Kapuspusan ng pagka-Diyos ngayon. Siya'y anak ng tao sapagkat siya'y tao. So, nung siya pumunta sa lupa, meron siya dalawang kalikasan. Yung isa ay kanyang tunay na kalikasan. Yung pangalawa ay kanyang pansamantalang kalikasan dahil meron siyang misyon na gagawin sa lupa nung siya nagkatawang tao. So, siya'y katulad natin. Kung paano siya Diyos na katulad ng kanyang Ama, hindi nagbago. Nung siya nagkatawang tao, siya tao katulad natin. Hindi siya special na tao. Tao siyang katulad natin sa lahat ng bagay. Siya yung iba kasi parang Superman ng Panginoon. Hindi, kung paano ang pagkatao natin, ganoon din ang pagkatao niya. Walang pagkakaiba. Basahin natin. Sa 2:14. Kaya mga anak, mga anak ay nakibahagi sa laman ng tugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksan may kapangyarihan sa kamatayan sa mga tudeng diablo at mapalaya sila lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buhay nila ay nasa ilalim ng pagkalibig sa 17. Kaya kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay kanya. So kung ano ating nararamdaman, naisip, ganoon din ang Panginoon. Walang pagkakaiba. O po siya maging isang maawain, na tapat, na pinakapunong pari sa mga bagay na nuukol sa Diyos upang gawa ng handog na pagtubos ng magkasalanan ng mga tao. Ang Panginoon po espesyal. Ang Ama at ang Espiritu Santo, hindi nila alam kung paano maging tao. Ang Panginoon, naranasan niya lahat yun. Kaya naunawaan niya tayo. Kaya siya magandang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kaya dahil naintindihan ng Panginoon kung paano maging tao, naintindihan tayo. So siya may dalawang kalikasan, siya ay anak ng Diyos. Sa ibig sabihin, siya ay Diyos. Siya ay anak ng tao sapagkat siya ay tao. Yun ang dalawang titulo na ginagamit ng Panginoon nung siya nasa lupa. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, yun ang makikita natin. Dito po sa literal na pagkaanak, ganito. Pag literal na pinag-uusapan, ang isang
ama at ang nanay, nagkakaroon sila ng anak. Yun ang proseso ng kapanganakan sa literal na paraan. Kaya nga po yung homosexuality, kasalanan po yan, dahil hindi kayo magkakaroon ng anak. Kahit ano po gawin nyo. So, may ama at ang nanay, kaya nagkakaroon ng anak. So, yung ano yung anak nila? Hindi tao. Pero yung magulang, nauna sila sa kailang anak. Di ba ang proseso ng lahi sa mundo? Tayo mga magulang, mamamatay tayo. So, hindi na natin makikita yung nalalabing buhay ng ating mga anak. Imposible yun. Pagkatapos later ng ating mga anak, mamamatay rin sila. At ang susunod ng kanilang mga anak, yun ang proseso ng buhay sa lupa. Yung mga magulang, nauna sila sa kanilang mga anak. Ang sa pagkaanak ng Panginoon, hindi sa literal na paraan. Wala naman sa nanay. Hindi, iba, ang Espiritu Santo ang nanay, at ang ama, at ang yan ang ating Panginoon. Yung walang ganung sinasasabi sa Biblia. Hindi ito totoo. Hindi naunang ama sa anak. Sila'y magkapatid. Sabay lamang sila. Tingnan sa Micah, chapter 5, verse 2 po sa Old Testament. Sinasabi dito ang pinanggalingan ng ating Panginoon. Saan galing? Siya'y galing sa walang hanggan. O siya'y galing sa walang hanggan, hindi siya dinala. Hindi ba? Sa'yo natin. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mangka ng Uda, mula sa iyo inalabas para sa akin ang isang magiging pinuno sa Israel na ang pinagmula na yung mula ng una, mula ng walang hanggan. Sa galing, walang hanggan. So, ibig sabihin, wala siya simula. Siya galing sa walang hanggan. Doon sa Matthew chapter 2, 5-6, dumating po yung mga wise men sa Jerusalem. Tinanong nila kung saan may papanganak ang hari ng mga Hudyo ay sabi sa Bethlehem ng Uda. At kinuha po nila yung Micah chapter 5 verse 2. So, ang Panginoon ay galing sa walang hanggan. Hindi siya dinala. Hindi naulang kanyang ama sa kanya. Sila ay sabay lang. Pati yung Espiritu Santo. Sa Romans chapter 9 verse 5, makikita natin siya'y Diyos. At siya'y tao rin. Sa kailang ang mga patriarka at sa kailang mula Kristo ay sa naman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na malalahati, magpakailanman. Say, Diyos, magpakailanman. So, hindi na unang ama sa kanya, katulad sa literal na paraan ng pagkaanak. So, yun pong ama at ang anak ay pareho sa kalikasan bilang Diyos. Pareho lang sila. So, hindi siya anak dahil naunang ama. Hindi. Tignan sa John. Ito pong salin sa bagong ang Biblia, mas maliwanag. Doon kasi sa old na salin, yung original, itong ganitong Biblia, na nakasalin 1905, tagal ng panahon, hindi nakasalin 2000. Nasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Yung kasing suma sa Diyos, hindi mo na maliwanag sa atin yun sa modernong lingwahe. Ang ibig sabihin niya, sumasa Diyos, kasama. Kanya. At ang salita ay Diyos. So, andito yung Ama, andito yung salita, magkasama sila. At ang salita ay Diyos, kanya. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So, paano nauna yung Ama sa anak? Hindi gano'n. Palagi sila magkasama kanya, yun ang sinasabi sa atin. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ka namang bagay na ginawa. So, magkasama ang Panginoon at ang Ama. Sila ay pareho Diyos. Yung Colossians 2:9, binasa na natin yun. Bagamat siya nasa kalagayan ng pagiging tao, nasa kanyang kapuspusan ng pagkatyo, at sila ay pantay. Dito ang hindi naintindihan ng iba. Dahil ang katawan ng taong Panginoon, akala nila mas mataas ang ama kaysa sa anak. Hindi totoo yun. Siyempre, nung siya nagkatawang tao na, mas mataas ng ama sa kanya dahil siya nagpakumbaba. Pero sa kanilang kalikasan, sila ay pantay. Basahin natin sa Pilipos 2:6. Ito po Tagalog, mas maganda yung saling. Na siya, bagamat nasaan yun ng Diyos,
So sa Diyos, ay di niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang ibig sabihin ng talata, nung inutusan siya ng Ama na pumunta sa lupa, hindi na ginawang dahilan ang kanyang pagiging pantay, kanya. Kumbaga sa tao, para wala kayong halimbawa sa kumpanya, para kayo manager, tapos utusan ka ng isa. Nagsasabihin ka, para walang tayo manager, ba't mo inutusan? Parang gano'n. Hindi ginawang dahilan ng Panginoon nyo. Bagamat sila'y pantay, pumayag siya. Nagpapakita ng kanyang pagpapangbaba. Dito sa John, chapter 10, verses 36. Noong nangyari po ito, binato siya ng mga Hudyo. Ano sabi niya sa verse 30? Ako at ang Ama ay isa kanya. Sabihin, hindi naman ako rin ang Ama ako rin. Hindi sinasabi yun. Ako at ang Ama ay isa kanya. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya patuhin. Sinagot siya ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang ito ang dahilan at papatuhin ninyo ako? Sa kautusan ni Moises, ang sino man nagkasala na may 2-3 saksi, papatuhin siya kagad. Dadalhin sa labas ng bayan at papatuhin kang gumamatay. Yun ang gagawin ng mga Hudyo. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Kung sabihin ng Panginoon ko, tama isa, ang maintindihan ng mga Hudyo at tamang pagkaunawa, ikaw na tao kanya, nakikipagpatay ka sa Diyos. Sinagot sila ng Panginoon, sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi kayo mga Diyos kanya. Ito po yung mga propeta. Tinawag sila mga Diyos. Dahil sila po ang paraan na may pakilala ang salita ng Diyos sa mga tao. So, ang argument ng Panginoon, kung ito mga propeta kanya, tinawag sila mga Diyos. Lalo na ako kanya. Dahil ako ang anak ng Diyos. Yun ang argument ng Panginoon. Kung tinawag niya mga Diyos sa mga dinatan ng salita ng Diyos, at di maaari masira ang kautusan, sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya na hindi lang ng Ama at sinuko sa sanglibutan, ikaw'y lumalapastangan sapagkat sinabi ko, ako yan ng Diyos. Ibig tutong sinasabi ko nga, ako ang anak ng Diyos. I am the Son of God. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Pero siya, the Son of God. Magkaibang ating pagiging anak sa kanyang pagiging anak ng Diyos. So in other words, yung Ama at ang anak ay nasa relasyon na ito para maipakita na si Jesus ay Diyos. Katulad ng kanyang Ama sapagkat siya kanyang anak. At dahil siya anak, katulad ng sinumang anak, kaya nagpapanglalim sa ating mga ama. Kahit pagkamatanda na tayo. Kahit pagkamatapantay ka na lang ng iyong ama, pag matanda na, hindi na ikaw yung anak na pinapakain niya. Hindi na mo yun. Pero ito pa rin, ikaw nagpapailalim pa rin sa iyong ama bilang respeto sa kanya. Di ba? Sapagkat siya anak, siya nagpailalim sa kanyang ama. Yun ang relationship ng father and son. Kung makikita natin. Kaya tinawag siya anak ng Diyos. Katulad ng sinamang anak, siya nagpapailalim sa kanyang ama. Di ba? Dito sa Philippians 2:8. At palibasin ang tagpuan sa inyo ng tao, siya nagpakawaba sa kanyang sarili at maging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan ng sa krus, sapagkat siya anak ng Diyos. Ito po sa John 14 verse 28, ito'y kinakailangan para tayo maligtas. Kung hindi nagkatawang tao ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako'y aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo magagalak sapagkat kayo pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay kita dakila kaysa sa akin. Kanya, bakit? Sapagkat siya naging anak ng kanyang Ama. Kaya mas dakila siya sa ganung kalagayan. Siya dakila sa kailang gawain. Meron sa kalikasan, sila'y magkapagtay. Kailangan yung gawin nyo para tayo maligtas. Otherwise, kung hindi naman tingsa ko sa ating Panginoon, ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. So, tingnan ninyo. Babusan na natin lahat. Sino nagpapatotoo sa kanyang pagiging anak ng Diyos?
maraming bagay ay nagpapatotoo. Number one, sa kanyang pagkapanganak. Ang ating Panginoon, siya po'y, ang kanyang pagkapanganak, hindi siya natural ng paraan. Wala siyang ama eh. Noong nabuntis si Maria, hindi pa nagsiping si Jose at si Maria. So, paano siya naging tao? So, ito'y sa pamagitan ng isang mihimala o miracle. So, Isaiah chapter 7, verse 14. Ito ang ating babasahin na po. Ito ang ating bababa. Kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang birhen na maglilihi at mga anak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, isang birhen, hindi nasipingin ng lalaki, ay maglilihi. Yun ay tanda kanya. Dito rin po sa Isaiah chapter 9, verse 6. Ito ating mababasa. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamahang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, ganyan. So, siya ang anak na lalaki. At sinasabi dito, kung kanyang pangalan kanya, ay makapangyarihan siya sa pangalan niya, ay makapangyarihang Diyos. So, yun ang ating Panginoon. Kailan nangyari yun? Nung siya pinanganak, basahin natin. Sa Mateo chapter 1, 18 to 25. Ang mangyari rito, ayon po sa kautusan ng mga Hudyo, ang proseso ng pag-aasawa, hindi katulad sa atin. Sa atin, pagka nagpakasal kayo, doon pala kayo mag-asawa. Sa mga Hudyo, meron siya tinatawag na betrothal. Ito yung legal na proseso na kung saan kayo nagpasya maging mag-asawa. At kayo magiging mag-asawa sa batas. Pero hindi pa kayo pwede magsiping. Pagkaroon ng nung unang panahon, isang taon, doon pala kayo magpapakasal, kukunin ng lalaki ang kanyang kasintahan at dadalhin na sa kanyang tahanan, doon pa lang sila magiging mag-asawa. Pwede na silang magkaroon ng relasyon bilang mag-asawa. So dito po sa Mateo chapter 1, verse 18, natagpuan na si Maria ay naglilihi. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo na si Maria na kanyang ina ay nakatagdag kasal kay Jose bago sila magsama. So sila po ay betrothed kanya. Hindi po sila nagsasabi na mag-asawa. Si Maria natuklasan nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. So siya na kanyang asawa, palibasa isang tao matuwid at tao ilagay sa kahiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang iwalayin ito ng lihim. Dahil ang mangyari, papatay si Maria. Ngunit samantala pinag-iisipan niya ito, ang sa anghel ng Panginoon pagkita sa kanya sa panaginip nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tanggapin si Maria na yung asawa kanya. Sabi rito, sapagkat ang pinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Si mga anak ng isang lalaki at ang pangalan itatago sa kanya Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang magkasalanan. Yung pangalan ng Jesus ang ibig sabihin, tagapagligtas. Nangyari nga lahat ng ito pag matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, narito magdadalang taong isang birhen at mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Nang bumabog sa Jose mula sa pagkatulog, ginawa niya pinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon, siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala dahil sa may panganak nito ang isang lalaki na pinangalanan ng Jesus. Ang ibig sabihin niya makilala, hindi sila nagsiping, ganyan. Hanggang di pinanganak ang ating Panginoon. So, hindi binay si Maria. Pagkatapos may panganak ni Maria sa ating Panginoon, nagsiping na si Maria at si Jose. At nagkaroon sila ng ibang mga anak. So, ibig sabihin, sa hula ni Isaias, pinapakita niyang pagkapanganak ng ating Panginoon. Walang lalaking involved. Kaya siya anak ng Diyos. Yung kanyang mga himbalang ginawa. Yung ating Panginoon, sa lupa, marami siyang himbalang ginawa. Anong dahilan, no? Yung mga himala, tinatawag din po sila tanda. Pasinin nyo. Sabi niya, kababalaghan, tanda kanya. Sabihin yung miracle ay tanda. Yung ibig sabihin, meron siyang itinuturo. Ang paggawa ng
himala ng ating Panginoon, meron siyang gustong ituro sa mga tao kanya. Kaya lang, hindi sila naniwala. Kasi po na sa 14:25, 33. Pagdating niya sa kumpa, nakita niya napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Nang nagtatakip si Lina, lumapit sa kanya ang mga alagad niya, nagsabi, ilang na lugar ito? At lumipas na maghapon, papuntahin mo ang mga tao sa mga nain upang makabili sila ng kanilang makakain. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na kailangan umalis pa sila. Bigyan niyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, mayroon lamang tayo namang tinapay at 2 isda. Sinabi niya, dalhin ninyo sa akin. Ipinagutos niya sa maraming tao na upo sa damuhan. Pagkakuha niya ng 5 tinapay, 2 isda, tumingala siya sa langit. Binaspasan niya mga ito, pinagputol-putol at ibinigay sa mga tinapay sa mga lagad at ibinigay naman ng mga lagad sa maraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Ginawa nila mga lumabis at pinagputol-putol ng tinapay at napuno ang 12 kain. At ang mga kumain ay may 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Kanya. Tuloy po natin. Pagkatapos ay pinasakay niya kagad ang kanyang mga lagad sa bangka, pinaulan niya sa kanilang bibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niyang pauwi ng maraming tao, umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya naroon nag-iisa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling yun ay malayo-malayo sa dalampasigan na inaampas ng mga halon sapagkat pasalungat sa kanilang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila, lumalakad sa ibabaw ng tubig. So ang ating pa'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Na makita ng mga lagad na siya lumalakad sa ibabaw ng tubig, nasindak sila at nagsabi, multo, kanya. Sa lumang salin, isang espiritu kanila. Doon sa lumang King James, ghost kanila. So ito konsepto ng ganyan, mula po noong unang panahon, meron na kayong konsepto ng mga tao, hindi natin lang kung totoo, hindi. Multo kanila Hindi ba nabasa? Multo kanila dahil nakikita nila, naglalakad si bawa ng tubig. Di ba yung sinasabi multo, hindi tumatapak sa lupa? Kung totoo nga yung mga yan, lupa. So siya naglalakad si bawa ng tubig. Na makita ng mga lagad na sila lumalakad si bawa ng tubig, nasindak sila na nagsasabi, multo. Nagsigawan sila sa takot. Kaya yung sila natakot sila sa multo. So bukod sa kanya si Pedro, nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipagutos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya tumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit na mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na, sumigaw. Sumagaw siya, Panginoon, ligtas mo ako. Inabot ka agad sa kamay niya at tinawakan niya. Tinawakan siya na sinasabi, ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ang nag-aalinlangan? Nang masakay na sila sa bangka, ay itong nangangin. Sinambas siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ay anak ng Diyos. So yung mga miracles na ginawa ng Panginoon ay nagpapakilala ng isang bagay. Siya'y anak ng Diyos. At siya'y sinamba. Ito lang po sa binasa natin napakahaba na ito. Na siya'y sambahin ng mga alagad niya na hindi niya pinagbawalan. Ang ibig sabihin, tumatanggap siya ng pagsamba. Si Cornelio, sa Acts chapter 10, ang sambahin niya si Pedro, tumayo ka niya. Huwag mong gawin yan, ako'y tao rin katulad mo. Ni siya pasal dyan sa Kalat Apocalypse, sa chapter 20, sinamba niya yung anghel, sabi ng anghel, huwag mong gawin yan, ganyan. Ako'y katulad mo lingkutin, ganyan. Pero siya tumanggap ng pagsamba. Yung John chapter 10, binasa na natin yan. Sa Acts chapter 2, verse 22, nang siya ay nangulang yung pangalan ng Ebanghelyo, yun din ang argumento ni Apostle Pedro, Peter, kanya. Basahin natin. Kayo mga Israelita, pakinggan niyo ang salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga makapangyarihan, mga kababalagan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo, gaya na nalalaman ninyo kanya. Hindi maitanggi yung malang ginawa ng Panginoon at yung nagpapakita na siya ay alam ng Diyos. Nung siya nabautismuhan,
At saka nung siya nagbagong anyo, sa Matthew chapter 17, sa Matthew chapter 3, ano po? Ito yung kanyang bautismo. Basahin po natin. Sa Matthew chapter 3, pagkatapos sa bautismo, basahin natin. Na mabautismo si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at binuksan sa kanyang kalangitan at nakita yung Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at tumalabag sa kanya. Sinabi ng isang tinig sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ibig sabihin, yung nagsasalita, sabi niya, ito ang sinisinta kong anak, o minamahal kong anak. Sino nagsasalita? Hindi yung ama. So sa kanyang bautismo, ipinakilala na siya anak ng Diyos. Noong nagbagong anyo, tinatawag na transfiguration, nagbagong anyo ang ating Panginoon, at doon si Moses at si Elijah, ito rin ang sinabi ng Ama sa langit. Ganun din, nulit lang niya. Yung sinabi niya sa pagkabautismo niya. Basahin natin. Samantalang sasalita pa siya, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nilulugod, makinig kayo sa akin. So say, sa pagkita ng pagpapatotoo ng Ama, siya anak ng Diyos. Dito nalaman ni Pedro kung sino siya. Dalawang beses na di ba? Pero dito sa Transfiguration, nandun si Pedro Nung marinig nilang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak niya. Na siya lubos, na siya ako'y lubos na nalulugod. Noon po sila sa Caesarea Philippi, at tinanong ng Panginoon kung ano sinasabi ng mga tao, kung sino siya. Marami silang sinabi kanya. Pero siya, sino kayo kanya? Ano sa tingin niyo kung sino ako kayo? Ang unang nagsalita ay si Pedro. Basahin natin. Siya ang unang salita. Sa buko si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Saan niya nalaman niyo? Kung pupunta tayo sa ibang mga pagkakataon, alam niya mga kapatid. Basahin natin. Sabi rito, at sa ibabaw ng bato ito, itatayo ang iglesia at ang mga pito ng Hades hindi magwawagi laban sa kanya. So, siya anak ng Diyos. Ito yung pagtuturo ng mga nila. Tapos, yung pangyayari, nung sila katangos sa krus. Ano mga nangyayari doon? Nakita ko na si Torion. Habang namatay ang Panginoon, may mga kamangha-manghang bagay na nangyari habang namatay ang Panginoon. Basahin natin. Sa Matthew chapter 27. Maraming nangyari doon. Nahapak yung veil sa templo na napakalaki at napakakapal. Tapos nabuhay na maguling ibang mga patay at nagkaroon ng lindol. So anong sabi ng senturyon? At ang sandaling yun, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa taas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Kanya, sabi rito. At nabuksan ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal ay natulog, ay bumangon, at paglabas sila sa mga libingan, pagkatapos na kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok siya sa banal na lungsod at napakita sa marami, na makita ng senturyon at ng mga kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari. Sila'y lubang na takot na nagsabi, tunay na ito, anak ng Diyos. Kanya. Ito po yung mga hentil. Hindi sila ng Diyos. Kung nakita niya yung mga bagay na nangyari habang nakatapos sa Panginoon, sabi niya, tunay na ito, anak ng Diyos. At ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang nagpatunay na siya anak ng Diyos. Pasinin natin, sa Matthew chapter 16, sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya, huwag niyong pagsabihan niya. Basahin po na, pinagbuwalan sila At pagkatapos ay mahigpit niyang pinagbili sa mga lagad na huwag sasabihin kanino malasik ang Kristo o anak ng Diyos. Bakit? Kailangan niyang patunayan. Kasi ninyo, yung mga Hudyo, palagi silang humingi ng tanda. Tapos sila yung humingi ng tanda. Sa Matthew chapter 12, sabi niya, hindi na ako magbibigay ng tanda. Ang ibibigay ko siya, tanda ni Jonas. Na kung pahalong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng 3 araw at 3 gabi, ganoon din kanyang anak ng tawa niya. So ito yung kanyang pagkabuhay na magulo. Sa po na sa Acts chapter 13.
So, kung yung mga tao di naniniwala sa Kristo ay Diyos, ay sila po'y nagkakamali. Basahin natin. So, 13, 32, 34. At ang mga bagay na ito'y tinupad din niya sa atin na kailang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus. Gaya naman ang nasusunod sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita kanya. Tungkol sa pagkabuhay niya mula sa mga patay, upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang banal at ang maasang pangako kay David. So, yun man, nangako David sa 2 Samuel chapter 7, sabi niya, tutuparin ko yan, kanya, sa yung pagkabuhay ng maguli. So, nung sa pagkabuhay niya maguli, katulad dun sa kanyang bautismo, transfiguration, sinabi rin niya, ikaw ang aking anak. Sa Romans chapter 1, verse 4, ito yung kahulugan nung sinabi ng Ama. Nung sa pagkabuhay ng maguli, pinatunayan na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan. Kaya sabi natin, sa Romans chapter 1, verse 4. At ipinayag sa anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kapanalan sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesus Kristo na Panginoon natin sa mapatunayan na siya anak ng Diyos na buhay. Doon sa Mateo chapter 16 verse 16, ikaw ang Kristo anak ng Diyos na buhay. Ano sa verse 18, dahil sa katotohanan na siya ang anak ng Diyos na buhay, si mabubuhay upang itatag niya ang kanyang iglesia. So sa kanyang pagkabuhay na maguli, pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na buhay. So ang ating Panginoon ay anak ng Diyos. Maraming katunayan yan. Hindi natin pwedeng pasubalingan at hindi natin pwedeng hindi paniwalaan. Number one, awa-awa ng paniwalaan lahat yan, pero paniwalaan mo, Ama, dahil hindi nagsisinungaling ang di ba? Sinabi niya, ito sinisinta kami naman kong anak. Na siya kalubos na kinalulugdan kanya, siya ang inyong pakinggan. So, ano ang importansya niya? Na paniwala natin sa Kristo ng Diyos. Doon po sa Old Testament, taon-taon, may pag-aahin ng dugo ng mga hayop. Taon-taon. Pero sinasabi rin po sa atin, hindi maaari na ang dugo ng mga kambing at mga baka ay maaaring magalis ng mga kasalanan. Taon-taon, ginagawa niya na yun. Sa ilalim po ng kausan ni Moises. Ito'y tumutukoy sa pagkamantayan ng Panginoon. Dito sa pagkakataon nito, hindi kayo nag-aangin, pero pinapaalala pa rin ng kasalanan ng taon-taon. So hindi ka tunay na pinatawad. Inaalala pa yung kasalanan mo. Kasi pag pinatawad ka, wala na yung kasalanan mo. Pinatawad ka na eh. Parang katulad lang po yung pag ikay nabilanggo. At sabi ng presidente, pinapatawag ng kasalanan mo kanya. Buburahin nila yung record mo. Na parang wala kang ginawang kasalanan. So, pinatawad tayo, buburahin ang ating mga kasalanan. Na parang wala na tayo, parang hindi natin ginawa yung mga kasalanan yun. Ang dugo lamang ng anak ng Diyos ang maaaring magalis ng mga kasalanan. So, ito yung larawan nito. Pinakikita sa atin, yung dugo ng mga hayop ay di maaaring magalis ng mga kasalanan. Bakit? Mas mahalaga yung tao sa kanila. Kung tayo nangutang sa pawn-shop, ang babayaran mo ay hindi lamang inutang mo pati yung tubo ng inutang mo. So, mas malaking babayaran mo. So, ito tayo mas mahalaga sa mga hayop. So, hindi maaaring tayo tubusin. Pero ang Panginoon mas mahalaga kaysa sa atin. Dahil siya anak ng Diyos, siya lamang ang maaaring tuubos sa ating mga kasalanan. Sa Matthew chapter 36:28, sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan ay binubuhos para sa pagpatawad ng mga kasalanan ng marami kanya. So, ibig sabihin, sa kanyang kamatayan, tumulong dugo na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Doon sa Hebrews chapter 9:13-15, na namatay ang Panginoon, hindi lamang tayo na dinatnan ng huling panahon ang tinatawad ng Diyos. Pati yung mga tao sa Old Testament. Basahin natin. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dalagang baka na iwiniwisik sa mga natugisan ay makapagbabanal sa kalilis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang Espiritu ay nihandog ang kanyang sarili na walang tungis sa Diyos ay maglilinis sa ating mga budhi
mula sa gawang patay upang maglingkod sa tunay ng Diyos na buhay. Kaya siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako sa pamanang buhay na walang hanggan. Yaman ang ganap ang isang pumatay na tumutmo sa kanila mula sa mga pagsasalangsang sa ilalim ng unang tipan. So, ibig sabihin, itong ginagawa ng mga tao sa Old Testament ay natupad nung namatay ang Panginoon. So, hindi lamang tayo, kundi pati sila. So, tinatanong, paano yun nabuhay ng Old Testament, paano sila patatawarin? Patatawarin sila ng Panginoon. O sila laging tapat sa ilalim po ng kautusan. So, sa ating dakilang sacerdote, pero kanyang iniyan yung sarili niya mismo. Ito yung sakdal na ahin. Sa Old Testament, every year, yung pinakapulong sacerdote pupunta siya doon sa banal na pinakabanal pagkatapos na mag-ahin para sa kanyang sarili dahil meron siyang kasalanan. Pero siya tunay na punong sacerdote. Iniyan niya sarili niya, siya yung umakyat sa langit para sa ating mga kasalanan. So mahalaga na siya anak ng Diyos. Walang pwedeng gawa nun maliban ng ating Panginoon. So yun ang makita natin. Number 2. Sinasabi rito, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. So anong kaunahin niyo sa iglesia? Ang tanda mo yun, hindi building iglesia tayo. Yung nasa loob niya ng iglesia, hindi yung building. Dito sinabi sa batong ito, tato yung mga iglesia. Ano yung batong yun? Yun ang katotohanan na siyang anak ng Diyos na buhay. Siya lamang ang pwede magtatag ng iglesia. Walang sino mang tao maaaring magtatag ng iglesia. Kaya malungkot pong sabihin, pero totoo, yung mga iglesia tinuloy ng mga tao walang kaligtasan mo. Ang anak ng Diyos lamang ang may kapangyarihan at karapatan ng tayo iglesia. Bakit? Sa pagdating bibili niya ng kanya sa ganito po. Kaya siya lamang. Ang iglesia rin, siya rin po ang kaharian. So siya rin nagtatag ng kaharian, parang lang po yung dalawa na yun. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay hari. Dahil sa Colossus 1:13, inilipat tayo mula sa kapagano katiliman patungo sa kagilagalas na patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig kayo. So, iglesia at kaharian, bagamat magkaibang salita, ay binubuo ng parehong tao. So, ang Kristo lamang ang may kapangyarihan at karapatan na magtuloy ng iglesia. So, yung iba mga tao ay walang karapatan. So, ito ang kalagayan ng Panginoon. Madali. Bilang anak ng Diyos, pinapakita sa Diyos. Bilang isang sacerdote, sapagkat siya nag-ahil para sa atin. Katulad lang siya ng punong sacerdote sa Old Testament. At sa hari, dahil siya mayroong otoridad na dapat natin sundin. So siya ay anak ng Diyos, siya ay sacerdote, at the same time, siya po ay hari. Yun ang kalagayan po ng ating Panginoon. Ano ang mali? Dito po sa isang quotation na tinuturo po ng mga Jehovah's Witnesses na si Kristo ay nilalang ng Ama. Ito ay galing pa ng unang panahon. Si Arius, ano po? Tingnan niyo yung petsa niya. Siya na po ay ng 250 hanggang 336 AD. Nauna pa yun, di ba? Ang tabi niya, there was a time when the sun was not. Sa modernong pangungusap, may panahon na hindi humingira ng anak niya. Bakit? Sapagkat siya dinalang ng Diyos. Ito ang tinuturo ng mga saksi ni Jehovah. Ang Diyos, ang ating Panginoon, ay nilalang daw ng Ama. Tinuturo nila na si Jesus ay nilalang ng Diyos bago sa paglalala. So in other words, ganito yung proseso, no? Nilalang muna ng Diyos si Jesus, pagkatapos nilalang ng ating Panginoon ng lahat ng mga bagay. Yun ang ayon sa turo ng mga saksi. Doon sa Colossus chapter 1, 16, 17 natin mababasa yun. Pag meron po kayong New World Translation, dinagdagan nila ng salitang atin. Basahin ko lang. Kung kunyari, ito yung New World Translation ng mga saksi. Ganito ang nakasulat sa natin. Colossus 1:16. Para lang mapatunayan nila kung ang gustong maling ituro sa natin. Sapagkat sa pamagitan niya
Nilalang ang iba pang mga bagay ganyan. Yun ang nagsulat sa kanila. Sabi dito sa tunay na Biblia, sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay. Ang nakasulat lahat. Doon sa iba, sapagkat sa pamagitan niya nilalang iba pang lahat ng mga bagay ganyan. Yung iba pang mga bagay ganyan. So yung proseso, ibig sabihin, nilalang mo ng Panginoon at ang Panginoon naglalang ng ibang mga bagay ganyan. So hindi siya pantay sa Diyos. Sapagkat nilalang lamang siya ng Diyos. Hindi totoo yun. Sabihin, ang Diyos, ang Panginoon, ay galing sa walang hanggan. Hindi siya nilalang ng Ama. So yun yung maling pananaw. Tingnan ninyo. Para maging maliwanag sa akin. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. So sa mga saksi niyo ba, ang Ama nilulang din sa paligid ng Diyos. Sabi isang Diyos pagkatapos ng Diyos. Dito sa ginagamit nila, sila po ay nagkakamali, di ba? You are my witnesses, declares Jehovah. Yes, my servant whom I have chosen, so that you may know and have faith in me, and understand that I am the same one. Before me no God was formed, and after me there has been none. So sila, mababalik sila doon sa kansaan, di ba? Dito rin po sa American Standard Bible, Jehovah, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Ganyan. So walang Diyos bago sa akin, walang Diyos pagkatapos ko kanya. So itong tingnan po natin, Christ is created by God. Ayon sa mga saksi, Christ is called God. So, conclusion, there was God formed after God. So patay sila doon, di ba? Na wala lang Diyos na dumating pagkatapos ng Diyos. Yun po nasusulat sa aklat ng Isaiah. Dito sa newer translation, sinasabi kanina, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, because by means of Him, tingnan nyo, all other things were created in the heavens and on the earth. The things visible and the things invisible, whether they are thrones or lordships or governments or authorities, all other things have been created through Him. And tingnan nyo lang nilagay nila. Because by means of Him, all other things. Nilagay nila yung the other para patunayan na unang nilalang ay si Kristo. Dahil sa salitang panganay sa mga nilalang. Yun ang kailang paniniwala. Dito sa ASP, with the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for in Him were all things created. Lahat mga other. So dinagdag lang nila yung other para mapatunayan nila na si Kristo nila lang ng Diyos. So ito po ay, yun ang ginagawa ng mga tao yung nagsasabi ng totoo, di ba? Nilagdag lang nila yun. Para mapatunayan nila na si Kristo po ay nilalang ng kanyang Ama. Lahat ng ibang salin, nakalagay, onting sila. Sino gumawa nito? Sila. Then siyempre, paano pagtitiwalaan niya? Silang gumawa. Itong ibang mga salin na ito, walang particular na reliyon ng salin yan. Iba-ibang tao yan. Sila yung mga scholars yan. Dalubasa sa mga lingwahe. So hindi pumapasok yung kanilang paniniwala. So yun ang makikita po natin sa maling pananaw sa ating Panginoon. Yung po sa itang firstborn, ang kailang kahulugan, sa unang nilalang. Panganay. Katulad ko, kung panganay, so ako unang sa lahat na kami magkakapatid. Yan ang kailang kahulugan sa salitang panganay. Yun ang literal na kahulugan. Pero pasinin nyo, meron pang ibang kahulugan. Dito sa Exodus chapter 4, verse 22, you must say to Pharaoh, this is what Jehovah says, Israel is my son, my firstborn. Ibig mga sabihin ng Israel ang unang bansa. Hindi yan, ang unang Egypto sa Israel. So para sa naging panganay ng mga bansa. Pero sabi ng Panginoon, ako, itong Israel na aking anak, ang aking panganay. Ang Israel po ay pinanganak sa lupay ng Egypto, siya nanggaling. So Egypto, mas matanda pa siya sa bansang Israel. So tanong, bakit tinatawag ng Diyos na Israel ang kanyang panganay? So hindi siya kahulugan na siya
na siya ang unang bansa, hindi nang kahulugan ng mga kapatid. Ang salitang firstborn sa Old Testament, hindi lamang ikaw ang unang pinanganak. Ang unang pinanganak ay meron 2 beses na mamanahin sa kanyang ama at siya magmamana sa pamilya ng kanyang ama. Yun ang pribileyo ng isang panganay. Masinin po natin, yung isang pagkapanganay na yun ay pwedeng ilipat. Si Esau, si Esau tsaka si Jacob. Si Esau ang unang pinanganak. Pinigay niya pagkapanganay kay Jacob. Yung karapatan ng pagkapanganay, ikaw ang pinakamataas sa pamilya ng iyong ama. Yun ang isang kahulugan ng salitang firstborn. So bakit sinabing Israel is my son, my firstborn? Sapagkat ang Israel ang pinakamataas sa lahat ng mga bansa. Yun ang ibig sabihin nun, hindi mo siya unang pinanganak. Kasi in Exodus chapter 19 verse 5, now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. All the earth is mine. And you shall be to be a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Israel, laging panganay, siya ang pinakamataas sa lahat ng mga bansa. Bakit? Sapagkat ito bansa ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng firstborn. Kasi meron kang pagkamataas. Katulad ng isang panganay sa pamilya sa Old Testament, siya may pagkamataas sa lahat ng kanyang mga kapatid. Yun ang ibang kahulugan sa salitang firstborn. Tingnan niyo, bakit siya ang panganay? Mula sa lahat ng nilalang. Meron, dito pa na sa pangungusap sa mismong talata, malalaman mo kung bakit. Ginabasahin po natin. Is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, because by Him, kanya. Because by Him all things were created. Bakit siya pangalan sa lahat ng mga bansa, ang mga nilalang? Siya mas mataas sa lahat ng nilalang sapagkat siyang lumalang. Yun ang ibig sabihin ng talata. O ating unawain sa tamang pagkaunawa, di ba? Hindi siya nilalang ng Diyos. Siya may pagkamataas. Siya'y superior sa lahat ng mga nilalang sapagkat siyang nilalang, siyang lumalang. At siya'y bago sa lahat ng mga bagay. So, mas mataas sa lahat ng mga nilalang. Yun yung ibig sabihin ng mga ibig sabihin, no? So, hindi siya nilalang. Bakit? Kasama na siya ang Diyos mula pa nung sa simula. As you eternally bless God, sa Romans chapter 9, verse 5. Sa Micah 5, verse 6, galing sa walang hanggan. At ang Ama, tinawag siyang Diyos. Wala ating mababasa ang talata na siya nilalang ng Diyos. So, tulad po na sinasabi ng mga saksi ni Jehovah. Now, itong problema niya. Kung si Kristo nilalang, lalasin natin na wala naman po sa Biblia. Kung si Kristo nilalang, paano lalalang ni Kristo ang sarili niya sa pamagitan niya? Hindi mo imposible yun. Imposible, wala naman yung other. Nilagdag nila yun eh. Kung titignan natin talaga salita sa Biblia, for by Him all things were created. Sa pamagitan niya lahat ng mga bahay nilalang. Kung siya nilalang, sinong lumalang? Siya. Nilalang yung sarili niya. Imposible yan. Kaya yun po yung saksi ni Jehovah, wali po yung kailang papusin na po natin. Sabi niya, siya'y makapangyarihan ng Diyos lahat. Samantalang ang Ama ay makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Yun ang kanilang argumento. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ganyan. Samantalang si Kristo ay makapangyarihan ng Diyos lamang. Alam niyo, ang daming kalukong gagawin ng isang tao nagsisinungaling. At sa po'y mahuhuli sa kanyang sinungalingan, so yung sundila niya, ito'y salin nila. Mismo salin nila. In that day, those remaining of Israel and the survivors of the house of Jacob will no longer support themselves on the one who struck them, but they will support themselves on Jehovah. Kanya, pinag-uusapan si Jehovah. Supposed to be, sa mga saksi, ang Ama, the Holy One of Israel, with faithfulness. Only a remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. Bakit tinawag na mighty God ang Ama? Supposed to be, sabi naman saksi. Hindi nawali sa kanyang sariling kasinungalingan, di naman. Ang argument nila, ay mighty God ka ng Panginoon.
Ang Diyos, ang Ama, ay Almighty God. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Eh, dito tinawag niya ng Jehovah na Mighty God, hindi Almighty God. So, ibig sabihin, synonym silang yan. Mighty God, Almighty God, as far as God is concerned, pareho lang yan. Tumunod pa po tayo. So, Jeremiah chapter 32, verse 18. Bago po nagkaroon ng salin ng Jehovah's Witnesses sa 1950, ang ginagamit ng salin ng American Standard Bible, kasi andun yung Jehovah. Yun lang nagtataglil ng salin ng Jehovah. Who showeth loving kindness unto thousands, and recompenses the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. The great, the mighty God, Jehovah of hosts, is His name. So, ang mighty God, ang Jehovah, supposed to be sa mga saksi, ang Ama, ay tinatawag din mighty God. Kung dito rin, so ibig sabihin, hindi totoo yung argumento na yun. Ang totoo, Almighty God, mighty God, as far as God is concerned, pareho lang po yun. The Lord possessed me at the beginning, sabi nila, si Kristo ang karunungan ng Diyos. So, naunang Diyos sa kanyang karunungan. Itong ginagawa talata. The Lord possessed me at the beginning of His way before His works of old. I have been established from everlasting, from the beginning, before there was ever an earth. When there was no depths, I was brought forth. When there was no fountains abounding with water, I wisdom is talking them. So, ang pinag-uusapan ay karunungan. So, 1 Corinthians 1:24, but unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So, saan yung pinag-uusapan sa Proverbs chapter 1, chapter 8? Ito, kanya. Sa hindi na lang ng Diyos, sabi nila. Pero ang problema, hindi si Kristo pinag-uusapan doon. Patunayan po natin. Ito po ang alat po ng kawikaan ay aklat ng karunungan. So, pinag-uusapan ito yung karunungan. Hindi si Kristo. Kung siya po ay karunungan, tignan niyo. Sa rate 1, si Kristo po ay babae. Sabi nito, does that wisdom cry out and understand, lift up her voice, kanya. She takes her stand on the top of the high hill, beside the way where the paths meet. She cries out by the gates. Si Kristo po ay babae. Alam niyo, pagka ginagawa natin, when we personify things, usually gumagamit tayo ng babae, pronoun, diba? Sa bansa, kuminsan babae ginagamit din. So, hindi ito ang ating Panginoon. Ito mo tungoy sa karunungan. Yung pong subject ng buong aklat ng kawikaan. Yung first and the last, ito isa Diyos lang. Thus says the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. So, pag sinabing first and the last, ito ay tumutukoy sa Diyos. Sa Revelation 1, verse 11, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Dito sa Revelation 1:11, ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. Bakit? Yung sumunod ng talata, yung nakita ni Juan ay parang siya ang anak ng tao niya. So, ito tumutukoy ito sa ating Panginoon, tinawag sa first and the last. Ngayon, kung si Kristo yung ginala ng Ama, hindi siya pwedeng first. Nilala lang siya, binauna sa kanya. Ang mga nakikita natin, if Christ, the first creation of God, sa unang nilala ng Diyos, then Christ is the second, hindi siya una. Kaso, I am the first, and I am. Dalawang slide na lang po mga kapatid. Huwag kayo mainip. Tingnan niyo dito sa Jeremiah chapter 23, verse 5. Ito po yung American Standard Version, ito yung New King James. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness, a king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now, this is his name, by which he will be called, the Lord our righteousness. Dito po sa American Standard Version, parang salin, Jehovah our righteousness. Sino yun? So, galing kay David. Ito isang hari, ganyan. Sino yung tinutukoy doon? Nagaling kay David. Si Kristo. Dahil wala namang ibang hari galing kay David na tanyag sa Biblia, kundi ang ating Panginoon.
So, ang Kristo ay tinawag na Jehovah. Hindi ko na basahin natin Revelation 32 verse 16. Siya'y galing kay David. Alam nyo, interesting yan. Siya yung God. At the same time, siya yung God. Siya yung God dahil siya ang pinanggalingan ni David. Siya bilang tao, siya nga. Dahil sa nanggaling siya kay David. Verse 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghelo pag inyong sa hindi magpatotoo sa mga bagay ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maninging na tala sa umaga. O sino yun? Ang ating Panginoon. So, pasinin niyo, ang Panginoon tinawag sa Jehovah. Hindi lang, Ama. Actually, sa maraming pagkakataon sa Old Testament, hindi mo alam kung sino ang Jehovah tinutukoy. Kung ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Pareho-pareho ginagamit ang pangalan na yun sa tatlong yun. So, konklusyon. Bilang panghuli. Yung isang kapatid, sabi niya sa akin, hindi ako nabibigay ng konklusyon. Kanya, wala raw siyang salitang konklusyon. Bakit ka ako? Para mabigla na lang nila pagtapos na kanya. Nang si Kristo po ay pumunta bilang tao, tinatawag siyang anak ng Diyos. Para sabihin lang na siya Diyos. At siya po ay co-eternal. Ibig sabihin, palaging kasama ng Ama mula pa sa walang hanggan. So, hindi siya isang nilalang na nilalang. At ang iba'y nagtuturo ng maling paniniwala sa ating Panginoon. At hindi sila maliligtas. Hanggat hindi sila maniwala kung sino ang ating Panginoon. Siya ang anak ng Diyos, siya ay Diyos, katulad ng kanyang Ama. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.